Ayun guys, Isuzu Travis na naman tayo. Aircon problem na naman. Wala daw lamig. Sa nakikita natin problema, ito agad oh. Stuck up. Ang gagawin natin dito, ipapalitan natin ang compressor. Huwag na tayo magpa-repair pa. Sakit sa ulo lang ay palitan na ng buo. Ito. Hindi maikot oh. So yan ngayon guys ang ating content. Magpapalit tayo ng aircon compressor ng Isuzu Travis. Alat, kalasin na natin to. Itim. Yun. Ba, ubos ang laman. Walang kalaman-laman. Yan, kalas na. Palitan natin ng bago yan. Yari. Umitim. Umitim guys oh. Pa-flashing tayo nito. Ubos lahat to. So yun guys no, dahil magpa-flashing tayo ng aircon system, muli naman tayo magbabaklas nito. Saglit lang naman ito, gawa ng basic lang itong Travis. Gaya nung nakaraang video natin, ganito din yon. So ngayon, babaklasin natin evaporator para i-flashing natin yung black oil. At magpalit na tayo ng expansion valve. Pati receiver dryer no, magpapalit na rin tayo. Ayan. Saka yung mga linya ay kailangan natin siyang i-flush. Pati condenser nasa ilalim nito. So yun guys, no, bali ito ipa-flashingin natin. Ito. At yung mga linyang yan papunta sa condenser. Yung condenser naman ay isasuggest natin na palitan na lang para hindi tayo magtagal sa kaka-flashing. Kasi malala talagang pagka ano niya guys. Oh. Itim talaga yung system. Tsaka dito. So papalitan natin yung condenser. Ayan, napakaitim oh.
Ayan guys, ating condenser. Makikita natin dito na napakaitim talaga, oh. Mahirapan tayong i-flashing ito. Kaya kagandahan ito, ipalitan na talaga ng bago. So ayun guys, andito na yung ating bagong evaporator. Condenser at receiver dryer. Pati rin expansion valve. So ayun, nandito rin siya sa loob. Inassemble na natin yung evaporator. At ito ay tapos na natin siyang i-flashing. Yun lang condenser ay tayo yung nagsiguro. Kasi mahirap pasingin yun. So para sigurado tayo na wala ng dumi, kaya nagsuggest tayo na palitan natin ng bago. So ikakabit natin ngayon ito. At yung bago nating compressor. So ito yung compressor nating bagong ipapalit. Yan, brand new. Hindi tayo nagamit ng mga surplus o second hand. Brand new lagi. So ikakabit natin dyan mamaya. Unahin lang natin itong evaporator dito. Saka yung condenser. So yun guys, naikabit na natin yung evaporator. Susunod na natin yung compressor. So makalipas lang ilang minuto, no? Ito na yung compressor natin. Na-mount na natin yan. Kahapitan lang natin yung mga tornilyo. At yan, goods na. Saka yung ibang linya sa ilalim. So bagong bago pong compressor natin. Kaya nagsiguro tayong palitan yung condenser. Kasi nga dahil nag-stock up po yung lumang compressor, siyempre ang langis niyan ay kulay itim. Pag ikinabit natin yung lumang condenser, posibleng bumara sa compressor yung dumi. So masisira lang din ulit yung ating compressor. So palit tayo ng condenser para tayo sigurado na walang back job. So yun, kakabit na natin yung kanyang linya ng positive. So bali dito lang yan. Single wire. Okay. So ayan, may belt na tayo. At ay kahapitan lang natin. Bago tayo mag-recharge ng Freon. Kabit muna natin yung belt na compressor. Yan siya. Yan. Dual belt. So ayun guys, naglagay na tayo ng Teflon para i-install natin yung mga linya ng high pressure at saka low pressure. So yan yung dashboard natin, kinabit na natin, no? So ready to recharge na ating aircon. Baka matapos na ito. So ayan guys, nagli-elect test na tayo ngayon. Sa lahat ng linya na ginalaw natin ay kailangan nating elect test para tayo makakasiguro kung may tagas o wala. Ayan, makikita natin itong low pressure ay wala naman. Dito naman tayo sa high pressure. So far, so good. Wala. Yan, pati yung sa may dryer na yan, kasi kasali yan sa ating inayos at pinaltan.
Hindi rin pwedeng hindi yan iligtest. Lahat ng ginalaw natin ay ililigtest talaga natin bago tayo magkarga ng Freon. Dapat nating masiguro na wala siyang leak, kasi sayang naman kung may leak, tuloy-tuloy natin, sayang yung Freon at saka oras. Kaya pagdating sa ganitong trabaho ay dapat tayo sigurista lagi nang hindi paulit-ulit ang gawa. Ito kasi winelding to, kaya kailangan natin testingin kung ayos ang pagkaka-welding. Ayos naman. Pati sa likod ng condenser may fittings doon na ititesting din natin kung wala talagang leak. Nang sa ganon, tutuluyan na natin siyang kargahan ng Freon. So yan, nandyan yung condenser sa ilalim. Susuot tayo dito sa ilalim ng truck. Yan. So ito yung high, yun yung low. Saan lang hindi magkalik, para dire-diretso. Mahirap yung paulit-ulit na gawa. Unang-una ay ayaw natin sa back job. Hit na hit natin ang back job, guys, no? Kaya tayo sigurista talaga pagdating sa trabaho. Oops, ano yan? So yan, all goods. Walang leak, walang nabula. So, ibig sabihin ayos. Dito na itong tangke, Freon, gauge. So maglalagay na tayo. So yan, papa-start na natin yung engine. Compressor check. Yun, umengage na siya, guys. Diyan lang, pre, sa baba. So ilang minutes lang, ito ipo-full charge na natin agad. Dati kasi, guys, no, pag ino natin yung aircon ay napakaingay na compressor. Yun pala siya ay pa-stack up na. Kaya ngayon, ayan, makikita nyo, normal operation na siya. So yun, guys, dadagdag na tayo ng pressure. Patataasin natin yung red. Hindi naman biglaan itong pagkakarga natin, oh. Dandahan lang. So yun, guys, napakalamig na dito sa loob. Pwede na mag-jacket dito yung driver. Malamig pa sa simoy ng hangin ng Pasko. So guys, sana makatulong to sa inyo, idea about Isuzu Travis. So hanggang dito na lang po muna ang ating video. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli.